Muling naipanalo ni Naomi ang isang karera kaya humanga sa kanya si Isamo pero sinabi nito na hindi pa iyon perpekto at saka umalis. Maya-maya pa ay dadalan sana niya ng pagkain si Naomi pero nang makita niya ito ay nagulat siya. Dumating si Minamoto at sinabing hindi siya maaaring pumasok kahit gustuhin niya dahil paulit-ulit na nagkukunwari si Naomi na nasa susunod na karera bago makipaglaban at ang pressure ay isang kalaban na hindi nakikita. Ang layunin ni Naomi ay ang mauna at kung manalo ito ngayon isang hakbang na lang ito. Ngunit ito ay isang hakbang na hindi siya pwedeng madapa. Pinapunta doon ni Minamoto si Isamo para makita nito ang katotohanang hinaharap ni Naomi at pinalakas ang loob na makuha ni Isamo ang titulo. Patuloy na nag-concentrate si Naomi. Nagsimula ng muli ang karera at ang lahat ay nakaabang kung muling mananalo si Naomi sa pagkakataong ito. Pilit umaatake ang mga kalaban kay Naomi pero naiwasan niya iyon. Sa huli ay si Naomi Minamoto pa rin ang nanalo sa M4. Humanga si Nobo sa pagkapanalo niyon at sinabing perpekto rin naman ang suporta ng Auto House at may malaking kumpanya sila na nag-sponsor kay Naomi. Sinabi ni Monami na dinaan lang naman ni Minamoto sa pang-aakit kaya nagka-sponsor ang mga iyon pero naisip ni Nobo na ganon din naman ang ginagawa nito para sa fan club. Dagdag pa ni Monami na hindi magpapatalo ang Team Capital sa Team Auto House kahit kailan kaya wala silang dapat ikainggit sa mga iyon. Ang dapat nilang gawin ay ang mag-concentrate sa susunod nilang karera sa Haruna. Sa eskwelahan ay niyaya si Naomi ng kanyang mga kaklase na ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo pero tinanggihan niya ang mga iyon at sinabing sa susunod na lang dahil may lakad pa siya. Nag-report si Naomi sa kanyang sponsor ng resulta ng M4 race na sinaalihan niya kahapon at nagpasalamat kay President Tachibana sa suporta nito. Humanga sa kanya ang presidente at sinabing marami na siyang nabantay ang driver mula kart hanggang GT o Grand Touring pero si Naomi ang number 1. Kaya naman pinayuhan niya itong huwag magpapatalo hanggang sa F1. Ipinaliwanag naman ni Naomi ang mga stratehiyang dapat nilang baguhin para sa susunod na karera. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Naomi. Humanga ang lalaki sa sipag at tiyaga ni Naomi pero sinabi ni President Tachibana na namuhunan siya sa batang iyon ng 10 milyong yen ngayong taon. 3 beses ng halaga na ipinuhunan niya sa ibang driver. At iyon ay dahil kahit kailan ay hindi iyon nagsabi ng gagawin ko ang lahat at may tiwala ako sa aking sarili tulad ng ginagawa ng ibang driver. Ipinapaliwanag din ni Naomi ang pagsusuri mula sa kalaban hanggang sa kanyang sarili at iyon ang nakita niya sa bata para makapagdesisyong mananalo iyon. Maraming nanalong driver ang walang sponsor o pera pero ilan lang ang magpapakapuyat para gawin ang buod ng kanilang karera para sa sponsor at makipagkita para i-report ang mga iyon. Humanga ang lalaki sa magandang samahan ng dalawa ni Naomi pero nang tumalikod si Tachibana ay napangisi ito at sinabi sa isip na dahil din yun sa hot mama ni Naomi. Sa Cory Pavement habang nakatingin si Kapeta sa ama na kausap si Boss Kay ay pumasok sa isip niya na hindi pa niya nasasabi sa mga iyon na nagkaroon ng bitak ang frame dahil sa banggaan at maaari yung bumigay sa isa pang karera. Naisip din ni Kapeta na muli na naman siyang naunahan ni Naomi dahil sa pagkapanalo nito sa nakaraang M4. Nang sumunod na araw, sinundo ni Minamoto ang anak at habang kinakausap niya ito ay hindi naman iyon nakikinig sa kanya. Patuloy na ginagawa ni Naomi at Kapeta ang kani-kanilang mga gawain araw-araw. Trabaho ang nagsisilbing exercise ni Kapeta habang sa gym naman nag-i-exercise si Naomi. Maya-maya pa ay nagturo na si Kapeta sa mga batang racer. Sobrang abala si Kapeta kaya nang muli iyong lalapitan ng mga bata ay pinigilan yun ni Nakamada at sinabing huwag nang abalahin sa trabaho pero hindi niya napigilan ang mga iyon. Sumapit ang gabi at oras na para umuwi ng madaanan ni Minamoto si Kapeta kaya pinasakay niya na ito. Kinausap niya ang bata at sinabing hanga siya sa record ni Kapeta sa kabila ng sitwasyon nito. Natatawa mang aminin pero sinabi ni Minamoto na naging inspirasyon nila si Kapeta, lalo na ni Naomi dahil ngayon ay mas naging palaban na iyon. Bihira sa edad ni Kapeta ang nagbibigay ng effort sa karera kaya pati si Naomi ay napahanga niya. Sinabi rin ni Minamoto na iyon na ang huling taon ni Naomi sa kart racing bagay na ikinabigla ni Kapeta. Nakapasa si Naomi sa audition at sa susunod na taon ay magmamaneho na iyon sa Formula Stella. Gagraduate na si Naomi sa go-kart pero nilalayon pa rin yun na makumpleto ang pagkapanalo sa Nationals at sa M4. Natigilan saglit si Kapeta at sinabi nitong ihinto ang sasakyan. Bumaba ito at nagpasalamat at natigilan na sa pwestong kinatatayuan niya. Nang magkita sina Kapeta at Nobo ay sinabi nito na hindi na siya lalaban sa susunod na karera, bagay na ikinagulat ni Nobo. Nag-usap silang dalawa at sinabi ni Nobo na nagawa nga ni Kapeta na maging pangalawa sa opening race at pang-anim naman sa second race. Espesyal ding na-promote si Kapeta sa ICA class sa edad na 14.
5 karera na lang at kung may hindi sasalihan si Capeta ay mawawalan sila ng titulo. Inisip ni Nobo na pera ang inaalala ni Capeta kaya sinabi niyang ayos lang iyon. Kinuwente ni Nobo ang mga magagastos at aabot ng 35,000 yen ang 5 karera pero ayos lang yun dahil sponsor naman nila ang presidente ng Akari, at sa may-ari ng Naogay Electric Store dahil nakakuha sila ng suporta mula sa Senada Shopping District. Wala nang naiimak pa si Capeta kaya tumayo si Nobo at sinabing may magandang mangyayari kapag naging ICA champion siya kaya dapat nitong mas pagbutihin pa. Binisita ni Capeta ang go-kart niya at doon ay nakita siya ni Kay na malungkot. Humingi ng tawad si Capeta at sinabing hindi na siya lalahok sa susunod na karera, bagay na ikinagulat ng boss. Inalam ni Kay ang dahilan kaya sinabi ni Capeta na dahil bitak na ang frame ng kart niya. Nagtaka si Kay dahil nagamit pa naman ni Capeta ang kart kaya sinabi nito ang nangyari nung huling karera. Kahit ibinabaling niya ang gulong o niyayapakan ang preno ay mahina ang response nyon. Nang malaman iyon ay tinanong ni Kay kung nais ba ni Capeta na bilhan siya ng bagong kart na ikinatuwa naman ng bata at sinabi pang gagawin niya kahit ano. Pero biglang sumigaw si Kay at sinabing kung ganon ang sagot ni Capeta ay nawawalan siya ng interes na bilhan nga ito ng bago. Tinanong niya kung sumusuko na ba si Capeta, sumagot ito at sinabing 1 karera na lang ang kaya niya. Doon sinabi ni Kay na kung kaya pa naman pala ng isang laban ay tumigil ito sa pag-ungol at hangarin na maging kampyon. Inamin ni Capeta na ayaw niyang maging kampyon at hindi siya nagpapatuloy para maabot iyon. Nagpapatuloy siya para makatapat niya ang isang tao na ngayon ay lumalaban sa Formula A sa Japan National Karts. Hinahabol niya na yun simula ng juniors pero 1 taon ang tanda yun sa kanya, at tuwing naiisip niyang maaabutan niya na iyon ay palagi iyong nakakalayo. Ginagawa niya lang ang kart racing dahil nais niyang makalaban iyon pero hindi pa rin siya nagkakaroon ng tsansa sa loob ng 5 taon. Magki-15 anyos na si Capeta sa ika-20 ng Hunyo, at pag nangyari yun ay maaari na siyang makipagkompetensya sa parehong karera ni Naomi. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya nang ipagpatuloy ang 3 karera, at kunin na lang ang pagkakataon sa 4th Formula A race sa July habang gawa pa ang frame niya. Para kay Kay ay hindi rin magiging patas ang kanilang laban kung biglaan ang pagtaas ng kanyang rango kaya dapat mag-concentrate siya na maging kampiyon ngayon sa kasalukuyang klase at harapin na lang iyon sa susunod na taon. Ngunit wala ng susunod na taon dahil nakapagdesisyon na iyong makipagkarera ng sasakyan sa Formula Stella next year at ayaw na iyon sa kart. Ibang-iba na ang mundo kapag sa sasakyan dahil sa kart pa nga lang ay malaki na umano ang gulo na naidulot ni Capeta sa mga taong tumulong sa kanya at nagkanda utang-utang na ang ama niya. Kaya hindi niya na kayang habulin pa si Naomi at iyon na lang ang huling pagkakataon niya para makalaban iyon. Maaaring hindi siya manalo pero kahit ganon ay gusto niya pa ring labanan iyon. Kinabukasan paalis na si Monami sa ospital dahil magaling na ang lola nito. Pagkalabas niya ay agad niyang pinara ang bus na nakita niya at saka sumakay. Habang nakatayo ay napansin niya ang isang bakanting upuan kaya doon siya umupo. Pero laking gulat niya nang mapansin na si Naomi pala ang katabi niya. Nagising iyon at galit na tinanong ni Monami kung bakit iyon naroon pero nakiusap itong makipag-usap ng mahinahon dahil pinagtitinginan sila ng ibang pasahero. Tumahimik na lang si Monami pero kinausap siya nito at sinabing katakot-takot ang frame ni Capeta, bagay na ikinagalit na naman ng babae. Pero sinabi ni Naomi na kahit paanong subok ay hindi na magre-respond ang frame na iyon sa ibabaw ng kalsada. Hindi naintindihan ni Monami ang ibig sabihin nito hanggang sa pumara na si Naomi sa Umay Station. Bago bumaba ay sinabi nito na trabaho din ng driver na lumikha ng pinakamahusay na mga kondisyon para sa karera, kabilang ang kagamitan dahil hindi lang sa circuit ang laban. Habang nililinis ni Nobo ang kart ni Capeta ay kinumusta ito ni Boss Kay tungkol sa susunod na karera, at sinabi naman nito na perpekto naman. Naisip ni Kay na hindi pa siguro ipinapaalam ni Capeta sa iba ang tungkol sa sinabi niyon sa kanya. Kinagabihan ay hinahanap ni Capeta si Nobo pero nang makita niya ito ay laking gulat niya sa itsura nito at tinanong siya kung hindi na ba talaga siya sasali sa susunod na karera. Sinabi ni kay Nobo ang tungkol sa frame ni Capeta at nagalit ito kung bakit hindi sa kanya unang sinabi ni Capeta ang tungkol doon. Hindi na yun nagawa pang sabihin ni Capeta dahil 500,000 yen ang kakailanganin para makabili ng frame at wala silang ganoong halaga. Tanging ang pagkakataong magkalaban na lang sila ni Naomi ang hinihintay niya. Doon sinabi ni Nobo na nagsisinungaling lang si Capeta na 1 karera na lang ang itatagal ng kart niya dahil tumawag si Nobo sa kart shop at tinanong ang mga iyon. Ipinaliwanag din ni Nobo kung bakit hindi yun mailiko ng maayos.
Nang biglang dumating si Monami at sinabing nakita niya si Naomi at itinanong nito kung anong ibig sabihin ng sinabi niyo na hindi raw sila lumalaban, at ang walang pakundangan yung pagsasabi ng tungkol sa paglikha ng pinakamagandang kondisyon bilang bahagi ng trabaho. Galit na galit at nagwawala si Monami pero sinabi ni Capeta na gabi na kaya umuwi na ito, at isa pa ay may mahalaga silang pag-uusapan ni Nobu. Sinabi ni Capeta na desidido siyang labanan si Naomi at makukontento lang siya kung mananalo siya ng isang corner mula doon. Pero para kay Nobu, ang mga sinabi ni Monami kanina ay parang isang babala ni Naomi sa kanila. Natalo ni Capeta ang mga record niyo noong bata pa sila kaya siguro ay aware iyon kay Capeta simula noon. Dagdag pa ni Nobu na kung iniisip ni Capeta na iisang karera na lang ang itatagal ng kart ay sumali na sila sa ICA class dahil kung mananalo sila ay baka makakuha sila ng sponsor. At kung iniisip ni Capeta na mananalo siya laban kay Naomi gamit ang kart na iyon ay ibig sabihin ay may tsansang manalo sila sa ICA class. Pero hindi ibig sabihin yun ay sumuko na sila kay Naomi dahil naniniwala si Nobu na balang araw ay makakalaban din ni Capeta ito. Naiyak si Capeta dahil hindi niya alam na iniisip pala siya ni Nobu ng ganon. Nahihiya siya kaya humingi siya ng paumanhin kay Nobu. Maya-maya pa ay sinabi ni Capeta na susubukan at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pangatlong karera sa ICA. Tinanong ni Nobu si Capeta kung gusto ulit nitong subukan ang Capeta number 1 kaya naman muling itinulak ng dalawa ang kart tulad ng unang beses na ginawa nila iyon noong wala pa iyong makina. Napansin ni Capeta na luma na nga ang mga parte ng Capeta 1 kaya na-realize niya na kumpara noon ay mas mapalad siya ngayon. Ang kart na iyon ang unang nagpapanalo kay Capeta kaya nakarating ito hanggang sa national. Nang makarating sa tuktok ay pagod na pagod ang dalawa at sa halip na sumakay doon pababa tulad ng dati ay nagpahinga na lang ang dalawa. Doon sinabi ni Nobu na mananalo sila at gusto niyang magpatuloy ang kanilang karera. Kinabukasan ay masama ang lagay ng panahon pero natuwa pa si Nobu nang malaman na uulan din bukas pero dahil walang alam si Monami kung bakit ay sinabi nito na mahalaga ang karera bukas kaya mas maganda kung aaraw. Ipinaliwanag ni Capeta kay Monami na kung uulan bukas ay mababasa ang ibabaw ng kalsada kaya ang bilis ng buong karera ay bababa, at ang mga pagkakaiba sa performance ng kart ay mababawasan. Sa madaling salita, kahit luma ang kart ay magkakaroon ng pagkakataong manalo. Nang makauwi si Monami, nagsabit ito ng maraming teruterubuzo, bagay na ginagamit para gumanda ang panahon. Pero pabaliktad yung isinabit ni Monami para naman umulan. Kinabukasan ay napasigaw ito dahil maganda ang kalangitan kaya agad niyong binisita ang mga teruterubuzo at nakita niyang nakatayo na ang isa kaya pilit niya iyong ibinaliktad. Nang tingnan ni Nobu ang lagay ng panahon ay nakita nitong bumaba na ang tsansa ng pag-ulan. Tumaan sila sa bahay ni Monami para sunduin iyon pero ang ina nito ang agad na lumabas at nagbigay pa ng pagkain sa kanila. Nagulat naman sila nang lumabas si Monami dahil sa sexy nitong kasuotan at may dala ring payong at sinabi nitong uulan bukas sa araw ng finals. Nagkatinginan na lang ang dalawa at napatingin din sa maliwanag na langit. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa Haruna at ang bawat isa ay abala na sa paghahanda. Inayos na rin ni Nobu ang kart ni Capeta at susubukang patakbuhin mamaya sa practice run. Nang mapadaan sa auto house ay humanga doon si Nobu dahil may 8 frame ang mga ito para sa 4 na driver, samantalang sa kanila ay iisa lang tapos luma at sira pa. Nagbiro naman si Nobu at sinabing sana ay bigyan sila ng auto house ng isa. Tahimik lang si Capeta nang biglang maalala ni Nobu ang araw na inalok ni Minamoto si Capeta na sumali sa Team Auto House. Ipinaalala niya yun kay Capeta at tinanong kung nagsisisi ba ito na tinanggihan niya yun noon. Hindi pa man nakakasagot si Capeta ay biglang dumating si Monami at tinalakan sila dahil nasa tapat sila ng Team Auto House. Sa hiya ay hinila nila yun palayo pero binungangaan pa rin sila ni Monami. Bilang parusa ay ipinaulit ni Monami ang mga sinasabi niya sa dalawa. Nabalitaan ni Shid na nagalit si Monami kina Capeta kaya natawa na lang ang dalawa ni Kamada. Piniro pa ni Shid ang anak para kay Monami pero giit ni Capeta na pusong lalaki iyon. Maya-maya pa ay inanunsyo na ang pagsisimula ng practice run at isa-isa ng pinatakbo ang bawat kart. Habang nagmamaneho si Capeta ay nag-aalala sina Nobu sa bitek ng kart yun kaya sinabi ni Kamada na kailangan nilang malaman kung ilang lap ang kakayanin ng frame bago yun mga ilangan ng emergency repair. Hindi na sana gustong patakbuhin ni Nobu ang kart para mapanatili ang performance ng makina pero hindi nila yun masabi sa ngayon, kaya pababalikan na lang niya si Capeta kapag nagsimula ng bumagal ang takbo niyon. Samantala, habang nasa tent si Monami ay isang media ang kinuhanan siya ng litrato nang hindi niya alam. Maya-maya pa ay tinawag na si Kuroki dahil nagsimula na ang ICA practice run.
Sa ngayon ay wala pang mapili si Adachi na mukhang may pag-asa sa mga kalahok, pero curious siya kay Capeta na tumaas pagkatapos manalo ng junior title ng isang taon. Kaya naman si Capeta ang kinuhanan ni Kuroki ng litrato. Ikinwento pa ni Adachi ang tungkol sa lumang frame ni Capeta na 3 taon na nitong ginagamit kaya humanga si Kuroki. Sunod na nabanggit ni Adachi si Shiba Ryu sa cart number 7. Hindi yun nag-stand out ng isang taon dahil natabunan yun ni Naomi pero si Shiba ang tipo ng driver na mananalo sa nationals at marami pa iyong kayang ipakita kapag umuulan. Doon makikita ang kakayahan ng driver kapag umuulan. May isa pang driver ang nag-i-improve sa ilalim ng malakas na suporta, si Isamo ng Auto House. Naging mas magaling na driver iyon matapos makipagkompetensya kay Capeta. Maya-maya pa ay mas binilisan pa ni Capeta ang pagpapatakbo hanggang sa tumalbog na ang kart niya pero nagpatuloy pa rin ito. Para kay Kamada ay hindi naman ganong kasama ang pagmamaneho ni Capeta dahil nasa pang-anim itong pwesto. Ngunit paulit-ulit na namang tumalbog ang kart at nalampasan na ito ng kart number 7 pero nagpatuloy pa rin si Capeta dahil kailangan niyang manalo. Sa sumunod na kurbada ay umangat muli ang kart, bagay na ikinatakot ni Nobo pero nakahinga sila ng maluwag nang magpatuloy muli si Capeta. Napansin ni Kamada ang kakaibang kilos kaya tinanong nito si Nobo kung gaano kalala ang frame. Habang iniisip ni Capeta kung ano ang gagawin niya bukas para hindi tumalbog ang mga gulong. Nang matapos ang session ay agad na pinuntahan ni Nobo ang kaibigan para kumustahin pero sinabi nito na kailangan nilang manalo. Iniisip ni Capeta ang dahilan kung bakit kailangan niyang manalo at iyon ay dahil natupad ang kanyang hiling nang madiskubre niya ang pag-go-go-kart at ang karera. Tinawag niya si Nobo at sinabing bukas ang pinakamahirap nilang karera kaya lalaban sila sa abot ng kanilang makakaya at hindi siya titigil sa karera dahil doon. Dahil tirek na tirek ang araw ay nagsabit si Monami ng mga nakabaliktad na teroterobuzo sa kanilang tent. Napadaan si Ryo at nakita yun kaya sinabi nito sa team niya na magkabit din sila ng ganon dahil kung uulan o mano bukas ay mataas ang tsansa na manalo siya. Isang araw habang nagmamaneho si Capeta ay hindi na nito makontrol ang pagtalbog ng gulong hanggang sa lipadin na siya pataas. Sa sobrang sama ng panaginip na iyon ay nasipa ni Capeta ang mukha ng natutulog na si Nobo. Habang tinatanaw ang mga kabundukan ay inamin ni Nobo na hindi na siya nakatulog ng maayos dahil sa pag-iisip sa magyayaring karera ngayong araw. Pati kagabi habang kumakain sila, napansin ni Monami na malungkot ang lahat kaya sinabi nito na karera ang ipinunta nila doon at hindi lamay. Pilit pinalakas ni Monami ang loob nila pero sinabi ni Nobo na iniisip ni Monami na ang lahat ay aayon para sa kanya. Gayunpaman, nakukyutan pa rin doon si Nobo kaya sinabi ni Capeta na hindi niya maintindihan ang tipo ni Nobo sa babae, bagay na ikinainis yun kaya niloko naman siya nito kay Minamoto. Pero kahit anong asaran ang gawin nila ay hindi pa rin nila matatakasan ang katotohanan. Nagpalitan ng dalawa ng mga ideya pero wala ni isa ang sa tingin nila ay tamang gawin kaya halos mawalan sila ng pag-asa. Sinabi ni Nobo na may magandang alaala lang sila sa ina iyon dahil ng mga nakaraang taon ay 2 beses silang nanalo sa Haruna nung nasa juniors pa sila. Naalala iyon ni Capeta at napabuntong hininga na lang sila. Samantala, habang sinusuri ang kart ay naalala rin ni Isamo ang nangyaring karera nung isang taon. Kung saan pumangalawa lang siya kay Capeta. Nung oras na hawak niya ang trophy ay nakita niya ang kanilang head coach na binabati si Capeta, samantalang nung nilapitan niya ito ay hindi siya nito pinansin. Doon siya nilapitan ng isa sa kanilang team at sinabing kung nawala na siya ng ganang lumaban ay mabuti pang itigil niya na lang ang karera, at siguradong iyon din ang nais sabihin sa kanya ni Minamoto. Na-realize ni Isamo ang mga bagay-bagay at saka lumapit kina Minamoto para humingi ng paumanhin at sinabing naroon siya para lumaban, at hindi na siya muling magsasabi ng mga mahihinang bagay kaya nakiusap siyang panatilihin sa team na iyon. Sinabi ni Minamoto na wag siyang tumayo lang doon, at kung gusto talaga niyang makarating sa nationals ay dapat niyang panoodin kung paano makipagkarera si Naomi. Ngayon ay ipinangako na ni Isamo na mananalo siya laban kay Capeta. Samantala, nang magising ang isa sa team ni Ryo ay lumabas ito ng sasakyan at naghilamos. Nakita niya si Naomi sa loob ng circuit na inaalis ang maliliit na bato. Naiisip niya ang mga katangiang alam niya tungkol kay Naomi at kung gaano yun kagaling kaya palaging nananalo sa mga laban. Naalala niya ang karera kung saan naabutan at naunahan nito si Ryo. Nang nasa tent na ay tinanong niya si Ryo kung bakit ito naunahan ni Naomi pero sinabi lang nito na dahil malapit na siya nitong maunahan ay magkaka-penalty siya kapag hindi siya nagbigay ng daan. Pero kung nasa parehong lap daw siguro sila ay lalaban pa naman daw sana siya. Doon sinabi ng lalaki na ibig sabihin ay kailangan pa ni Ryo na mag-practice pa ng mabuti para hindi siya naiiwan ng ilang lap. Ngunit nagsalita si Ryo na parang ayos lang sa kanya ang nangyari.
Nang makabalik sa sasakyan ay napatingin ito sa natutulog na si Ryo at iniisip na kulang pa rin iyon sa motivation para manalo, ang desperadong pagnanasa na maghangad na manalo. Kaya kailangan niyang hanapan ng paraan para maging seryoso iyon. Sa sarap ng tulog ni Ryo ay binuhusan niya ito ng malamig na tubig dahilan para magulat at magising iyon. Samantala, habang natutulog ay naalimpungatan si Shige at niyakap si Kamada na iniisip niyang si Minamoto hanggang sa magising ang dalawa. Sa labas ay nag-uusap pa rin sina Kapeta at Nobu tungkol sa masasayang nangyari sa kanila ng nakaraang taon. Nang biglang dumating si Monami at narinig ang pagsambit ni Nobu ng pangalan niya kaya lumapit ito at sinabing pinag-iisipan siya ni Nobu ng bastos na bagay. Mariin yung itinanggi ng dalawa. Nang makitang maaraw sa labas ay sinabi ni Kamada na wala nga atang tsansang umulan ngayong araw at sinabing kung may pera lang siya ay bibilhan niya na lang ng bagong frame. Sinabi ni Shige na ayos lang iyon dahil para sa kanya ay pumapangalawa ang manalo o matalo, dahil lagi noong mag-isa si Kapeta pero ngayon ay may mabubuti na itong kaibigan. Kung may pera lang sila ay hindi sana sila ganoon pero dahil wala ay nagkakaisa na lang sila, kaya para kay Shige ay pinagyayaman ng kahirapan ang pagkakaibigan. Habang nasa tent ay sinabi ni Shige na ipagluluto nila ng masarap na pagkain sina Kapeta bagay na ikinatuwa ni Monami.